Yan. Um, Magandang araw sa inyong lahat. At syempre, ako muli ang inyong guro, Raymond Villanueva, para talakayin sa araw na ito ang ating kurso ng Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino. At sa puntong ito ay pasukin natin ang ikalimang module, ang gamit ng wika sa lipunan. So nakikita naman So sa unang bahagi ay ang pagtatamo o pagkakamit ng karunungan. So tatalakayin natin sa module na ito ang iba't ibang tungkulin o iba't ibang gamit ng wika sa ating lipunan. So sa actual class meron tayong 6. So 1, personal, imahinatibo, pangalawa. Pangatlo, interactional. Pang-4 ay ang informatibo o representational. Pang-5 ay ang tinatawag nating instrumental. Pang-6 ay regulatory. At syempre, ang huli, pang-7, ay ang heuristic. So, sa kapangkabuuan ng ating module 5, ay tatalakayin ang mga bahaging ito. So, kinakailangan nating malaman ang 7 tungkulin o gamit ng wikang ito sa ating lipunan. So, sige. So, tuloy na tayo sa ating pagtalakay. So, sabi niya, wika, ang kasangkapan sa iba't ibang mensahe na nais mong iparating. Kung mag-uutos, magpaparamdam, magbibigay opinion o kaya ay maghahatid ng kaalaman. So ayon kay Michael Alexander Kirkwood or M.A.K. Halliday, may 7 pangunahing tungkulin ng wika. Yan. So, ibig sabihin, class, di ba sabi natin, ang wika ay isang instrumento o kasangkapan. So kung kasangkapan ito, kagaya ng typical na mga gamit sa bahay, ito ay ginagamit. Okay, isa sa mga pinakamahalagang tingnan dito, class, ay ang tungkulin din. So gamit, tungkulin at ang function ng wika. Ayan, sige. So ayon kay M.A.K. Halliday na nagbigay din ng kahulugan ng wika, ay meron tayong 7 tungkulin o 7 gamit ng wika. Okay, so pakibasa nga ito. Bianca, yung number 1, unang bilang, personal, pakibasa. Personal. Ito ay tungkulin ng wika na ginagamit sa pakikipagkomunikasyon kung nais o gustong ipahayag ang sariling saloobin nang may pagsaalang-alang sa sariling individual. Salamat. Okay, so sa puntong ito, binabanggit sa personal, more on yung katangian o karakter o kakayahan ng isang tao kung paano siya magsalita. Diba sabi natin last time sa ating variety ng wika, yung idiolect, diba? Na may kanya-kanyang paraan ng paggamit ang mga tao sa kanilang wika. Depende sa kung paano nila ito ibubulalas o kung paano nila ito bibigkasin. Kagaya halimbawa ng mga TV reporter, ng mga radio announcers. And so sige, balikan natin. Sabi niya, ito ay tungkulin ng wika, ginagamit sa pakikipagkomunika kung nais o gusto ipahayag ang sariling saloobin. May pagsasaalang-alang sa sariling individualidad. So basically, kahit yung typical na pakikipag-usap mo ay bahagi ng personal na tungkulin. Kasi nga, kung halimbawa, may gusto kang sabihin, may gusto kang i-inform, yan ay bahagi ng personal na tungkulin ng wika. Ang bahagi nito ang pagbulalas ng damdamin gaya ng pagkagulat. Diba? Halimbawa, pag natusok kayo, diba? Yung iba, English pa, ouch. Diba? Pag talagang Tagalog pa rin ang ginagamit, aray. So lahat ng yan ay halimbawa ng yung initial na reaksyon natin sa isang bagay ay halimbawa ng personal na tungkulin ng wika. Maging ang pagmumura. Yan. Ito ay laganap sa mga komunidad, di ba? Lalo na halimbawa sa mga nanay na medyo nagagalit sa kanilang anak, sa mga magulang na medyo pinagagalitan ng kanilang mga anak, ay bahagi yan, yung pagmumura na yan, bilang kanilang ekspresyon ng galit. Mga ekspresyong na ibubulalas ng biglaan ay saklaw rin ng tungkulin ito. So yung mga pagkagulat. And gayon din ang pagtataglay ng punto sa pagsasalita na nagpapakita ng kakayahang taglay ng mga salita. So yung punto, ang ibig sabihin yan, di ba minsan, na didistinguish mo o na tutukoy mo yung punto ng isang tao kung paano siya magsalita.
At nalalaman mo rin kung saang probinsya siya nakatira, or kung taga Visayas ba siya, kung taga Mindanao siya, kung siya ba ay Ilocano. Depende sa punto ng kanyang pananalita. So yung ganung mga instances ay bahagi ng tinatawag na personal na tungkulin ng wika. Okay? Sige, so tingnan natin kung may mga halimbawa ng ibigay. Ayan. So yung mga halimbawa, yan. So dito, okay. So ang idiolect ay isa sa mabuting halimbawa ng tungkulin ito. Yan. Sinasabi ko na, di ba, idiolect ay kung ang kausap mo ay isang taga-Benguet, ang pagbati ay ginagawa hindi sa isang simpleng pagsasabi ng kamusta. No? Kailangan mong habaan ng kaunti ang iyong sasabihin habang nakatingin sa iyong kausap upang hindi isipin ng iyong kausap na ikaw ay napipilitan lamang na siya ay kausapin. Yan. So mga taga-North, no? Yung taga-North of our country, mga taga-Benguet, taga-Mountain Province, no? So ganun pala yung style nila, hindi lang yung tipong magsasabi ka ng kamusta ka o kamusta ka na, no? Sa kanila, parang pag nangangamusta sila sa iyo, automatic ang lumalabas sa kanilang mga bibig ay mahahabang mga salita. No? Kumbaga, hindi lang pangangamusta. Siguro may dagdag na ibang mga salita. Okay, kasi kung halimbawa, ang taga-Benguet ka, tapos yung kausap mo taga-Benguet din, kinamusta mo lang siya, sinabi mo lang, kamusta ka na? Parang sa kanila pala, may connotation yun na ang ibig sabihin ay hindi ka interesado na talagang kamustahin siya. Parang gano'n. So, kailangan, baka may tipong kailangan samahan ng mahabang paliwanag o mahahabang salita. Kaya sabi niya, maaari ring madetermina, no? Maaaring madetermina sa punto o pagbigkas ang likas na pinanggalingan ng mananalita. Ayan. Sabi, napakalinaw, no, ng kanyang pahayag na maaaring madetermina sa punto o pagbigkas ng likas na pinanggalingan ng mananalita. Akatumbas ng oo ay nagiging when, di ba? Sa Ilocano, o when sa Tarlac, o won sa Isabela, o won sa Pampanga. Okay? So nagkakaiba-iba batay din doon sa probinsya kung saan naroon ang isang individual. Yan. Kasi iba't ibang ekspresyon ay naipapahatid din ng tagapagsalita at madetermina ng mga mamabasa o tagapakinig kung ang tagapagsalita ay taga Rizal, taga Cavite o kaya ay taga Batangas. Hindi may kakaila ng alae na siya ay isang Batanggenyo, ng napakalambing na punto ng isang Ilonggo at ng ng mga Cebuano at Bicolano. Okay? So, yun yung difference. Ibig sabihin, malaki rin ang factor talaga ng dialekto ng probinsya kung saan naroon yung tao. Kung kaya nalalaman natin kung saan siya probinsya nakatira or naroroon. So, yung ganong aspeto ay kasama din sa tinatawag nating personal na tungkulin, no, ng wika. Okay? Sige, so tuloy tayo. Ayan. So, ito yung mga halimbawa rin. So, yan, mga halimbawa, nandito ako para ipaliwanag na mali lamang ang iyong pagkakaintindi sa aking sinabi. Yan. So, pagbibigay din sa sariling punto. Bam, ang ganda ng iyong bagong pintang obra. Nagpapahiwatig na ang nagsasalita ay taga-Angono. So, bakit? Kasi siguro yung salitang bam sa kanila. Parang bam, parang ano yan, hindi, parang siyang general na salita para sa isang kaibigan. Sabi niya, lakar hinto ang gawain, o lakar hinto ang gawin natin upang Henry agar tayo mapagor. Sa mga lihitim mong taga Rizal, ang D ay nagiging R. Yan. So, napagbabaligtad nila. Instead na D, yung letra na yun na naroon sa original na salita, ito ay napapalitan nila ng R. Kaya nagpapahiwatig naman ito na ang tagapagsalita ay tubong Rizal. So kapag ganyan yung makakausap yung individual o mga tao sooner o in the future, malalaman niyo pala na kapag instead na D ang gamit doon sa salita ay ginagawang R ng isang individual o tao, malamang siya ay taga Rizal. So ayun yung mga halimbawa. Okay? Sige, so tuloy tayo sa number 2. Pangalawa,
after ng personal, ay may tinatawag tayong imahinatibo. Cristel, pakibasa yung unang talata sa imahinatibo. Wait lang. Tungkulin ito ng wika na ginagamit upang hikayatin ang mambabasa o tagapakinig na makita. Mapagana ang imahinasyon o kaya unawain o bigyang hugis sa isipan kang mensaheng nais iparating ng tagapagsalita. Bunga nito, nananabubuhay ang emosyon o damdamin ng mambabasa habang pinatatakbo lamang sa gunita ang mga pangyayari, senaryo at sitwasyong inilalarawan. Estetiko ang bunga nito kaya madalas na nagagamit sa pagsusulat ng mga akdang pampanitikan. Okay, maraming salamat, Kurt and Cristel sa mahusay na pagbabasa. Okay, so tingnan natin, imahinatibo mula sa salitang imahe, no? Image, picture, larawan sa Ingles. So yan yung sinasabi natin dito, no? Kapag sinabi natin kasing imahinatibo, napakahalagang tingnan yung kahalagahan ng wika na umiikot sa mga salitang matalinghaga. Imaginative, no? Diba, halimbawa, pag gumagawa tayo ng tula, pag gumagawa tayo ng mga creative writings, diba, lahat yan ay hindi mo magagawa kapag hindi mo ginagawang imaginative ang isipan mo, o hindi ka gumagamit ng mga salitang matatalinghaga, lalo na sa pagsulat ng tula. So, sa ganitong punto, makikita natin na napakahalaga ng imahinatibong tungkulin ng wika sapagkat ito ay pagpapaunlad ng ating bokabularyo sa mga salita na nakatago sa mga talinghaga at metapora. No? So, sabi niya, ito ay tungkulin na ginagamit upang hikayatin ang mambabasa o tagapakinig na mapagana ang imahinasyon o kaya unawain o bigyang hugis sa isipan. No? Yan. Isipan, ang mensaheng nais iparating ng tagapagsalita. Yung bunga nito, nananabuhay ang emosyon o damdamin ng mambabasa habang pinatatakbo lamang sa gunita ang mga pangyayari, senaryo o sitwasyong inilalarawan. Okay? Minsan nga, di ba sa mga tula, kapag gumagawa tayo ng mga tula, hindi mo sinasabi ng direkta yung nais mong sabihin, di ba? Kailangan mong itago sa paggamit ng matatalinghagang salita. So, doon mapasok yung imahinatibong tungkulin ng wika. Sabi niya, estetiko. No? Ang bunga nito, kaya madalas na nagagamit sa pagsulat ng mga akdang pampanitikan. So, yun yung sinasabi ko nga, papasok ito sa mga malikhaing pagsulat ng mga akda. And ang paggamit ng iba't ibang uri ng tayutay. So, ano ba sa English ang tayutay? Sige nga. Ano lang tayo? Short review. Ano ba sa English pag sinabi nating tayutay? Figurative language po. Figurative Okay, yes. Yes, okay, very good. So, ang tawag dyan ay yung figures of speech. Tayutay, di ba? So, dun papasok yung tinatawag nating hyperbole, di ba? Metaphor, simile, di ba? Okay, sige class. So, may gusto kong i-present na example. Ito. So, halimbawa, nakikipaghiwalay ka na sa jowa mo. Pero ayaw mong sabihin na hindi na kita mahal. Pero talagang nasaktan ka nung iwanan ka niya. So, gumawa ako ng short example. Matagal ko nang gawa ito. So, babasahin ko sa inyo, no? And hindi ko alam kung may sukatan ang tunay na pagmamahal. Pero paano kung ang kalayaan niya ang kailangan mong ibigay kahit mahal mo siya? May tuturing bang sukatan yon kahit yun ang magpapasaya sa kanya? Kahit nakatumbas nito sa iyo ay pagkawala ng pagiging buo mo bilang tao dahil siya ang tunay mong pagmamahal.
Hindi ko alam na darating tayo sa ganito, sa puntong hindi na tayo magkaintindihan, magkaunawaan. Mahirap lang dahil para mo akong binawian ng buhay kahit alam mo ikaw ang pag-iyak. Ang bawat pagbangon ko sa umaga, ang bawat dahilan ng pagngiti ko. Pero ngayon wala na akong marinig sa iyo kundi pagsuko. O di ba, class? Example ko lang yan. Ginawa ko na yan matagal na. So, yun, gumamit tayo dyan na instead na directly sabihin mo na hindi mo na, or parang dyan siguro parang panghihinayang yung dating na yung dalawang magkarelasyon ay naghiwalay sila. Okay? Or parang mahal mo yung tao pero parang papaano mo sasabihin sa kanya na ayaw mo siyang i-give up, diba? Pero gumamit ka ng imaginative words. No? Ito, paano kung ang kalayaan niya ang kailangan mo ibigay kahit mahal mo siya, diba? Okay, ano pa? Ikaw ang paghinga ko, ang bawat pagbangon sa umaga, ang bawat dahilan ng pagngiti ko. O, diba? Figurative. Diba? Okay? So, yan. Isang example yan ng imahinatibo. Sige, so, let's continue, no? Yan. Ayan. So, may example tayo dito. Ayan. May example pala tayo na ibigay sa imahinatibo. So, maliban doon sa mga halimbawang binigay ko, ito yung mga example. Ayan. So, 100 mga mata ang nakatitig sa aking gagawin. O, diba? So, 100 mga mata. So, sa halip na sabihin may 50 taong manonood. So, pinakita niya 100 mga mata. Ibig sabihin, maraming tao. Maraming tao ang nakatitig sa kanyang gagawin. Eh, sabi niya, 24 hours mo akong pinaghintay. So, sa halip na sabihin, ang tagal mong dumating, ang sinabi ng tao ay 24 hours mo akong pinaghintay. Okay? So, imahinatibo, no? Sa kasalukuyang panahon, usong-uso ang paggamit ng hashtag. Yan. Asimilisadong pahayag, hugot lines, mga birong katatawanan used in a sentence na pawang naglalaman ng talinghaga. So, halimbawa, yan, mga hashtag, di ba? Hashtag sa EDSA lang may forever. Yan, walang katapusan ng traffic sa EDSA. So, hashtag bobotante. Hindi nag-iisip ang mga botante ng tamang iboboto. Ayan, sobrang ito napapanahon to ngayon, ano? Yung hashtag bobotante. So, dapat talaga ay maging mapanuri sa kung sino man ang pipiliin nating susunod na mamumuno sa ating bansa. So, wag maging bobotante, parang gano'n. Okay, asimiladong pahayag. Yan, pag sinabing asimiladong pahayag, yung paghahalo. Pinuputol mo, tapos paghahaluin mo. No? So, ito, maalden kita. So, parang si Maine, tapos si Alden, di ba? Sila yung nasa love team before, di ba? I'll love you. So, instead na I love you, sinasabi mo, I'll love you. Okay? Ano pa? Ayan, meron tayong example dito. Knock, knock. No? So, knock, knock, who's there? Girl 1, guava. Girl 2, guava who? O, di ba? Tapos sabi niya, girl 1, nagpagupit ako ng buhok. Masag guava. O, di ba? So, yung mga example ng ganyan, paggamit mo mismo ng mga, instead na direct na salita, ginagawa mong indirect words. No? Ang mga ganyang paggamit ay halimbawa na tinatawag nating imahinatibo. Okay, class, naunawaan natin yung example. Opo. Okay, sige. Thank you. Mabini. Si Mabini lang ba ang kausap ko? Sige. So, let's continue. Kaya, pangatlo, pasukin natin ang bahagi o ang halimbawa, ang ikatlong halimbawa ng tungkulin o gamit ng wika sa ating lipunan. Pakibasa nga ito, Tricia. Yung number 3 po ba? 3, interactional. Pakibasa, Tricia. Interactional. Ito ay ginagamit sa pakikipagkapwa, pagpaplano, pagpapayabong o pagpapanatili ng ugnayan sa iba. Gayun din, maaari rin namang may tungkuling panatilihin ang eksklusibidad. Ang paggamit ng socialect tulad na lamang ng wika ng mga bakla at jargon na wika ng isang partikular na disiplina ay halimbawa ng mga wikang ang tungkulin ay interactional. Ang paggamit ng jargon ay nag-uugnay sa magkausap
magkausap na gumagamit ng mga espesyal na termino upang magkaroon ng eksklusibong daloy ng usapan. Ayan. So, maraming salamat, Tricia. No? Okay, so sa interactional, nagbanggit siya ng mga ilang mahahalagang termino. No? Binanggit niya yung jargon, binanggit niya yung sociolect na ating napag-aralan sa bahaging variety ng wika. No? So, interactional, ito ay ginagamit no? sa pakikipagkapwa, paplano, pagpapayabong, o pagpapanatili ng ugnayan sa iba. Ayun din, maaari rin namang may tungkuling panatilihin ang eksklusibidad. Yan. So, andun yung mga word, kaya nga siya interactional, no? To interact, no? Yung pakikihalubilo, yung pakikisama, no? So, pakikipagkapwa, ang mga salitang ito, o ang mga wigang ito, na interactional, ay madalas gamitin sa pakikipagkapwa, pagpaplano, pagpapayaman o pagpapayabong ng ugnayan sa iba. Maaari namang may tungkuling panatilihin ang eksklusibilidad. No? So, ang paggamit ng sociolect, tulad na lamang ng wika ng mga bakla at jargon ng wika ng isang particular na disiplina, ay halimbawa ng mga wika ang tungkulin na interactional. So, andyan yung word na sociolect. Diba? Pag sinabi natin sociolect uli, ito yung mga wika na umusbong no, sa ating lipunan. Iba't ibang mga wika na nakabatay sa iba't ibang estado ng mga tao na nasa isang lipunan. So halimbawa, wika ng LGBT, no? Ng mga bakla, ng mga tomboy, wika nila. Wika ng mga nasa kulungan, no? Wika ng mga madre, wika ng mga politiko, ng mga kabataan. No? So kaya nga marami tayong example ng class. Isa sa mga mahalagang example niyan ay yung di ba sa sociolect na discuss ko nung nakaraan din. Alam mo, yung mga salitang balbal, example din yan, di ba? Yung ngayon, sikat na sikat, yung Lodi Cakes, no? Yung Anda, no? So lahat yan ay halimbawa ng sociolect. So, pati yung mga jargon na wika na nakabase sa particular na trabaho o disiplina ng isang tao. Diba? Example natin ng jargons last time, yung salita ng mga halimbawa ng mga lawyer, diba? Salita ng mga engineers na wherein kapag nag-usap sila lang yung magkakaunawaan kasi mga terminong pang-engineer lamang ang kanilang ginagamit. No? Okay, so lahat ng yon, no? Salitang balbal, formal na salita, mga salita na nakapaloob sa sa uring sociolect ay halimbawa ng tinatawag nating interactional na gamit o tungkulin ng wika. So, ang paggamit ng jargon ay nag-uugnay sa magkausap na gumagamit ng mga espesyal na termino upang magkaroon ng eksklusibong daloy ang usapan. Yan. So, ginagamit mo yung jargon kung saan ay mauunawaan ka ng taong iyong makakausap. Sige. Sige nga, class, pwede ba magbigay ng halimbawa? O kung halimbawa ako ay doktor, no? O tayo ay mga doktor din kayo. Okay? So ano yung mga halimbawa ng jargons wherein kapag binanggit natin ay magkakaunawaan tayo? Ano yung mga halimbawa ng jargons na pwedeng lumabas sa larangan ng pagdodoktor? Suction, sir. Sanction, pwede. Pwede rin dyan ka siguro yung mga gamit ng mga doktor, di ba, na basically sila lang yung gumagamit. No? Halimbawa, yung mga stethoscope, yung mga ECG, tama ba? Yung, CT scan, di ba? Yan yung mga words na syempre kakabisado ng mga doktor yan dahil dyan umiikot yung kanilang disiplina, yung larangan ng kanilang trabaho. Okay. Ano ba, class? Can you give, pwede ba kayo magbigay ng mas marami pang jargon? O halimbawa, jargon ng isang teacher. Yung mga form 137, form 138. Okay. Yes, okay, very good, no, Bianca. So, syempre, mga iba't ibang mga forms
tsaka mga reports na syempre talagang truly related sa Department of Education. So sa school, di ba, yung mga diploma, yung mga papel nyo, certificate of ganito, certificate of ganyan, no? Form 137, Form 138, yung binanggit ka ni Bianca, no? So lahat yan ay halimbawa ng jargons. At yan ay papasok sa tungkuling interactional. Okay. So halimbawa na sa hukom, mukhahin ng panig ng nagsasakdal na ganapin ang kasunod na hearing. 2 linggo makalipas na makauwi ang saksi sa Pilipinas. Sangayon ba? Rito ang panig ng isinasakdal. Okay. So, ando dun yung word, no? Ang kasunod na hearing, no? Yung word na hearing mismo ay nakapaloob yan sa jargon ng mga lawyer o sa jargon ng mga judge, no? Mga judges sa mga korte o sa korte. So, yan ay halimbawa ng jargon, no? Mga kasunod na hearing, no? Okay, pangalawa, panig ng sinasakdal, nakahanda po ang aming panig anumang oras na itinakda ang kasunod na hearing. Okay? So, doon pa rin yung mga naka-bold na salita, ang kasunod na hearing. No? Okay? So, sa hukom, kung gayon, malinaw na itatakda natin ang kasunod na hearing sa ika-9 ng Disyembre, ganap na 2:00 ng hapon, sa silid ding ito. Tapos nagbanggit siya, adjourn, no? Ibig sabihin, tapos na. At tinapos na ng hukom yung paglilitis. Okay? So, yung sabi niya, salitang hearing na nangangahulog ang pagdinig sa kaso usapin ay jargon ng larangang panghukuman. Yun. So, yun nga ay jargon ng larangang panghukuman na hindi na kailangan ipaliwanag pa ang termino sa mga abogadong magkakasundo sa pagtatakda ng petsa. Sa halip naman, nasabihin ng hukom na tinatapos na natin ang session ito, isang salita lamang ang naging katumbas ng buong pahayag. Okay? At ito ay ang salitang adjourn. Okay? So, isang salita lamang ang kahulugan ng salita na parang tinatapos na o tapos na ang paglilitis o session na ito at bukas ulit magkikita. No? So, pag ganun yung termino, parang pinaikling ganun, usually ang ginagamit ng mga lawmakers o ng mga judges ay yung word na adjourn. No? Pag sinabing adjourn, alam na agad, alam na agad na hindi na kayo magkikita on that day, bagkus sa kinabukasan na. Kasi nga tapos na, adjourn na. Okay? Sige, so yan yung example natin ng interactional. So meron pa tayong example dito na kanyang ibinigay, no? So, ito yung example niya. Ayan, sa TL, guys, huddle. Agent, wait lang TL, tapos ko lang isang prayo ko. So, sabi ng TL, 5 minutes lang. Okay. So, nagkakaunawaan sila because of, ito nga, yung sa interactional, gumagamit sila ng mga code na kung saan ay nagkakaunawaan sila. Sa pamamagitan ng mga salitang pinaiksi, salitang mas pinadali ang pagkakaunawa, ay nagkakaroon ng magandang flow ng komunikasyon sa mga tao. So yung ganung halimbawa ay pasok pa rin sa larangang interactional. So sa mga pribadong tanggapan, karaniwan ng pagpapaikli sa mga salita. Yan, pinapaikli, no? Maging ang pagbibigay ng mga abbreviation upang mapadali ang usapan at natatangi ang transaksyon. Yan, ang TL sa dialogo ay nangangahulugang team leader. No? So pag sinabing TL, matik, ang meaning agad nun ay team leader. O ang manager, yes, ang samantalang ang prayo ay pinaikli lamang na priority. Okay? So, ibig sabihin, yung ganung mga tendency na pinapaikli mo yung salita, kinakancel mo yung mga words para mas madaling maunawaan, ay isang halimbawa ng tinatawag nating interactional na tungkulin o gamit ng wika sa lipunan. Okay? Sige, so naunawaan natin, class, pag sinabi nating interactional. So, nabigay ko naman ng tama ang mga halimbawa. Okay, sapat na siguro. Okay, class, so tuloy ngayon tayo sa ika-4, informatibo o ang tinatawag nating representational. Pakibasa mo nga ito. Pakibasa mo, Leona. Informatibo, representasyonal. Ito ay ginagamit sa pagpapaliwanag upang maipaalam ang katotohanan
katotohanan, datos at impormasyong hatid ng mundo. Ito ang ginagampanan ng wika kapag naglelektura, naghahain ng mga bagong tuklas, datos at nagbibigay ng resulta ng survey. Halimbawa, alam ba ninyo na ang pinakamahabang salita sa diksyonaryo ay binubuo ng 45 letra? Ito ay nagsalitang, paano ito basahin? Yan ang salitang sige ako na lang. Pneumono ultramicroscopic silico volcano yata volcano oceanosis na ibig sabihin ay isang uri ng sakit sa baga. Tama ba? Wait lang. Ayan. Ano yun? Silico volcano coniosis na ibig sabihin ay isang uri ng sakit sa baga dahil sa alikabok ng silika na sa nagpapamaga sa baga. Okay, so ang haba pala ng word na yun. Ano? Pero ang meaning niya ay sakit pala ito. Ito pala ay disease. Okay. Sige, so tuloy tayo. Yan. Binabanggit din class pag sinabi natin informatibo, representational. No? Parang mas malaman siya. Hindi ito kagaya ng interactional. Kasi ang interactional more on talking professionally, no? Or parang mas pag-uusap lang pala ng mas regular. At hindi mo naman kailangan magsalin agad ng mga informasyon, no? Magbigay agad ng iba't ibang napakaraming info. No? Pero kapag ginawa mo yon, nagbigay ka ng napakaraming info sa isang conversation, maaaring ang binigay mo ay informatibong tungkulin ng wika. No? So sabi niya, informatibo, representational, ito ay ginagamit sa pagpapaliwanag upang maipaalam ang katotohanan, datos at impormasyong hatid ng mundo. Ito ang ginagampanan ng wika kapag naglalektura, naghahain ng mga bagong tuklas na datos at magbigay ng mga resulta ng panayam o ng survey. No? Okay? So, ginagamit sa pagpapaliwanag upang maipaalam ang katotohanan, datos at impormasyong hatid ng mundo. Okay? So, dito siguro, maaaring halimbawa, kung pagbabasihan natin ng profesyon or yung profession mo bilang isang tao, no? Sa mga teacher kami, no? Mas sa tingin ko sa amin, mga teacher, yung aming statement ay madalas informative. Yung mga statement namin as teachers ay representational. Bakit informative? Kasi hindi naman namin pwedeng gawing kalokohan lang ang pananalita dahil alam namin, no, na ang pagiging guro ay may kredibilidad sa pagtuturo ng tama at pagtuturo ng katotohanan. So kaya informative yung konteksto na kapag pinagsalita mo ang mga guro ay umasa ka na informative yung statement na kanyang ibibigay. Okay? Sige. So, ayan. So, nagbigay kanina ng halimbawa, binasa na natin yung mahabang word. Ayan. Ano pa kaya pag sinabi natin informatibo? Ayan. So, ito yung example natin kanina, no? Ayan. Ang okay ay isang abbreviation na nangangahulugang all correct or ole correct. Okay? So, yun pala ang meaning nun, no? Ang okay isang abbreviation na nangangahulugang all correct, no? O kaya ole correct. So, parang ngayon lang yata yan na bigyan ng pansin, no? Okay, sige, tuloy tayo. Yan. So, may example pa bang binigay? Wala na, no? Okay. Ano pang halimbawa natin dito? Siguro, isang halimbawa sa informatibo. Yung nga, pag mga technical terms din. Pag informative kasi, more on technical terms. Mas maraming mga terminong technical ang pinag-aaralan kaysa sa ibang mga tungkulin ng wika. Okay? So, tuloy tayo sa number 5. O sa ikalima. Okay.
So number 5 natin ay instrumental. Ayan, nakikita pa? Po, sir. Okay. Sige, so pasok tayo sa instrumental. Ayan, pwede bang humingi ng tulong sa pagbabasa? Pakibasa nga, Kurt. Instrumental. Sa oring ito, tungkulin ng wika na maging kasangkapan upang ipahatid ang nais o gusto, pagtutol o kaya ay pangsang-ayon. Ipinakikita sa tungkuling ito ang pagbabago ng tono upang bigyang din ang nais ipahiwatig. Yung pati po kasunod. Yes, Kurt. May pagkakahawig ito sa tungkuling personal, bagamat sa uring ito ay hindi isinasaalang-alang na makilala ang tagapagsalita kundi ang kanyang ipinahayag lamang. Okay, salamat. Okay, Kurt. Thank you for reading. Sige, so tuloy tayo sa number 5. Okay. Okay, so tuloy tayo. Okay. Ayan. So, based dun sa binasa nga, instrumental, syempre, ito ay gagamitin mo. Gagawin mo siyang kasangkapan, sa pagbibigay ng direksyon o ng impormasyon. Sabi niya, ito ay tungkulin ng wika na maging kasangkapan, o sa orin ito, tungkulin ng wika na maging kasangkapan upang maipahatid ang nais o gusto. Pagtutol o kaya ay pagsang-ayon. Pinakikita sa tungkulin ito ang pagbabago at ang ng tono upang bigyang diin ang nais ipahiwatig. So dito, class, nagbabago yung kahulugan ng isang salita batay din sa pagbigkas mo, ng salita sa tono ng pagbigkas mo ng salita, sa kung paano mo ibigkas yung salita, Kaya sabi dito, sa instrumental, pinapahatid ng isang individual ang kanyang nais o gusto, kung pagtutol o kaya ay ang pagsang-ayon. So, pinakikita sa tungkuling ito ang pagbabago ng tono upang bigyang diin ang nais ipahayag. Okay, so next, may pagkakahawig dito o ito sa tungkuling personal, bagamat sa uring ito ay hindi sinasang-alang na makilala ang tagapagsalita, kundi ang kanyang ipinahayag lamang. Okay, sige. So, tingnan natin ang instrumental. Sabi niya, andito ako para ipaliwanag na mali lamang ang inyong pagkakaintindi sa aking sinabi. Ayan. Pagbibigay diin sa dalawa ng mensahe sa halip, pagbibigay diin sa diwa ng mensahe sa halip na sa nagsasalita. Okay? So sabi niya, kasi yung naka-highlight, mali lamang ang iyong pagkakaintindi sa aking sinabi. So parang binibigyang diin ang diwa ng mensahe sa halip na nagsasalita. Okay? Di ba minsan ganun parang gusto mong i-emphasize na mali lang ang iyong pagkakaintindi, kaya parang gusto mong ipaulit sa iyong kausap. Okay? Sabi niya, ang halimbawang nasa itaas ay ang halimbawa rin na ibinigay sa personal na tungkulin ng wika. Gayunpaman, tingnan ang highlighted na bahagi, ito. Ang binibigyang diin sa pangungusap ay ang nilalaman ng sinabi at hindi ang katangian ng nagsasalita. Okay. Class, may example din tayo niyan. So, mamaya ay ipa-flash ko. Sa, instrumental, di ba? Sa instrumental din kasi pwedeng lumabas din yung dalawang bagay. Yung pag-uutos, yung mga words na ginagamit natin kapag tayo ay nag-uutos, or kung tayo ay nakikiusap. So ano bang halimbawa niyan? Pwede kayo magbigay ng mga words na parang nag-uutos. Yes, Mabini? Yung pake po, sir, pagka po utos, may pake. Kunwari Yes. po, Sige, example. pakipatay ng ilaw, para pong ganon. Okay, pwede rin kasi nga ikaw ay nakikiusap sa bahaging iyon. Ikaw ay humihingi ng request, tama? You are requesting, no? Okay? So,
Okay, isa pang kasing definisyon ng instrumental ay ito ay tumutugon sa mga pangangailangan, sa mga needs. So, halimbawa, pag kumakain kayo, parang ate, Nay, pwede po bang pakiabot ng tubig? No? So habang kumakain kayo, di ba? O kaya sa kapatid mo, di ba? May respeto pa rin naman, no? Ate, pwede pwedeng pakiabot ng kutsara at tinidor. So habang nasa pagkainan, ano? Okay. So instrumental kasi tumutugon yun sa pangangailangan mo. Na that time, kailangan mong magkaroon ng kutsara at tinidor, nagpaalam ka sa ate mo kasi nga, kailangan mo nang kumain. So, ipapaabot mo ngayon. Yung lamesa niya medyo mahaba. So, kailangan kumuusap ka. At sa pakikipag-usap mo, ikaw ay nakikiusap. No? Okay? Parang matugunan yung pangangailangan mo. Ano bang pangangailangan mo on that day or on that particular time? Ang pangangailangan mo ay makakain ka. No? So, kailangan mo ipaabot yung kutsara at tinidor. So, isang halimbawa yan ng instrumental. Sige, so tuloy tayo. Okay, so pasok ngayon tayo. So tapos na natin ang number 5, instrumental. Pasok ngayon tayo sa number 6. No? Okay, so regulatory. Ayan. Okay, pakibasa, number 6. Regulatory. Ito ay ginagamit ng mga taong may otoridad o kapangyarihan sa pagkontrol ng kanilang sasakupan na kapag papakilos ang wika tungo sa pagtamo ng layunin dahil sa kapangyarihang bunga ng otoridad, impluwensya, karisma at puwersa. Makikita ang tungkulin nito sa pakikiusap, pagsulat ng mga batas, pag-aatas sa mga memorandum, mga regulasyon at ang pagpapatupad sa mga kautusan o maging simpleng mga utos sa magulang nakatatanda kaibigan upang mapanatili ang kaayos ng sistema. Tuluyang daloy na proseso at mabuting samahan. Mabuting halimbawa nito ang mga tuntunin sa tahanan na ipinatutupad ng mga magulang upang mapalaki ng mabuti, mabait, responsable at ang pagkakatiwalaan. Okay, maraming salamat, John Deezer. Okay, so regulatory. No? So ito ay ginagamit ng mga taong may otoridad o kapangyarihan sa pag-control ng kanilang nasasakupan. Siguro kung sa mga barangay yan, so pwedeng halimbawa yung mga barangay captain, diba? At nakapagpapakilos ang wika tungo sa pagtatamo ng layunin dahil sa kapangyarihang bunga ng otoridad, impluwensya, karisma, at puwersa. So basically, dahil nga pinag-uusapan natin yung leadership, no? Mga may authority sa atin, kanilang nasasakupan or nakaka-control sa kanilang lugar, ay ang pinag-usapan natin dito yung mga political leaders natin, diba? Yung mga politicians natin na ngayon ay silang mga leader natin na nagde-designate ng mga gawain sa mga community o kaya ay sila yung tumutulong para mapaunlad ang isang lipunan. Okay, so sabi rito, yan, makikita ang tungkuling ito sa pakikiusap, yan, pagsulat ng mga batas, pag-aatas sa mga memorandum, mga akta, no? Regulasyon o ang mga pagpapatupad sa mga kautusan o maging simpleng mga utos ng magulang na katatanda. Kaibigan upang mapanatili ang kaayusan, sistema, tuluyan, daloy ng proseso at mabuting pakikitunguhan at samahan. So sa regulatory class, ang pinaka-keyword lang naman dyan para mas maging maunawaan natin ay mga salita na kumokontrol at gumagabay sa kilos o asal ng iba. So isang magandang halimbawa niyan yung mga salita na nagbibigay ng direksyon. Pagbibigay ng direksyon, pagbibigay ng paalala o babala. Diba, yung mga traffic signs. Diba, yung mga traffic signs natin, nagbibigay ng mga warning, nagbibigay ng mga babala, no? Mga traffic signs. So halimbawa yan ng regulatory. Ano pa? Pagbibigay ng direction. Isang magandang halimbawa yan, kahit sa community class, yung halimbawa, may taong naliligaw, tapos biglang lumapit sa'yo, dahil taga doon ka sa lugar na yon, imposible kang maligaw. No? So nagtanong sa'yo yung isang, halimbawa, tricycle driver,
Tapos tinanong niya, kuya, saan po ba dito yung plaza? O kaya, kuya, saan ba dito yung simbahan ng ng bayan ng Dinalupihan o halimbawa. O tapos sumagot ka, magbigay ka ng direksyon. Kuya, ganito kasi, dito tong lugar na to, pumunta ka rito, kumaliwa ka dyan, kumanan ka sa bandang ito. Sa ikalawang kanto, kumanan ka hanggang sa makita mo yung highway, tas dire-direction mo lang. So yung ganong pananalita na nagbibigay kayo ng direction, ay halimbawa yun ng tungkuling regulatory. Halimbawa yun ng tungkulin o gamit na regulatory sa wikang Filipino o sa ating lipunan at sa ating wika. Okay? So yun nga, pagbibigay ng direction. Ano pa? Yung yung mga direction sa exam. 'Di ba? Ano yung mga example natin sa exam? Ano yung mga example natin ng mga direction sa exam? Pwede ba kayo magbigay ng halimbawa? Pwede kayo magbigay ng mga halimbawa? Halimbawa, mga directions sa exam. Paano ba yung mga directions sa exam na ginagawa ng teachers ninyo? Bawal po yung magbura, may bura. Ganun. Okay. O kaya naman, di ba, yung mga panuto, halimbawa, bilugan ang titik ng tamang sagot. Di ba? O kaya naman, essay, no? Magbigay ng 10 pangungusap na talata bilang reaksyon mo sa mga sumusunod na katanungan. Tapos unang tanong, so pa-essay, no? Ibig sabihin papasanaysay yung sagot dun sa activity na yun. So basically, lahat ng mga panuto, lahat ng mga direction sa exam ay halimbawa ng tungkuling regulatory. Naunawaan natin? Okay, naunawaan, class? Opo. Okay, good. So, sabi niya, mabuting halimbawa nito ang mga tuntunin sa tahanan na pinatutupad ng mga magulang upang mapalaki ng mabuti, mabait, responsable at mapagkakatiwalaan ang miyembro ng pamilya. Okay? So, isang halimbawa yan, yung mga tuntunin sa tahanan. Diba? Isa may mga ganun tayo sa regulatory din yung binibigyan tayo ng direksyon, di ba? Halimbawa, dito ilalagay ang mga pinagsuotang damit sa basket, no? O kaya kahit sa mga basura sa loob ng bahay. Dito nakalagay sa note. Dito itatapon ang mga nabubulok o dito itatapon ang mga hindi nabubulok, no? So mga regulatory yun na halimbawa kung pag-uusapan natin ang tungkulin ng wika. Okay? So, pasok ngayon tayo, class, sa halimbawa. So, check natin kung ano ba yung mga halimbawa niyan. So, number 6. So, yan. So, sabi niya, halimbawa, mabuting huwag ka na munang magkaroon ng boyfriend hanggang sa makatapos ka ng pag-aaral. So, parang ano yun? Parang warning yun or parang ano yun, paalala, no? Sa utos na ito ay iniisip ng magulang ang mabuting kinabukasan ng kanyang anak. Ang utos ay ibinigay upang mag-focus muna sa pag-aaral ang anak. Okay? So, halimbawa yan ng regulatory. Okay? Kung makikita nyo, hindi naman ganun ka-harsh o kasama yung pag-uutos ng nanay. Ang sinabi niya lang na mabuti anak, huwag ka muna magkaroon ng boyfriend hanggang sa matapos ka ng pag-aaral. So, parang ganun, no? So, ayan ay halimbawa ng regulatory. Pangalawa, dapat na ang lahat ay nasa loob ng tahanan bago ika-10 ng gabi. So, yan. Okay, so sa bahaging iyan, pinapakita ang seguridad. No? Seguridad ang pangunahing kaisipan, kaya naitakda ang utos na nasa bilang. No? So, may utos siya na may oras. No? Nagbigay siya ng warning, no? Parang gano'n. So, pero yung pagbibigay niya ng warning na yun ay somehow parang nag-uutos na rin. Kaya lumalabas na ito ay parang regulatory din naman. No? Tungkuling regulatory din. So, ikatlo, nai-ensayo at nasasanay rin ang anak na disiplinahin ng sarili kung nasasanay na sumusunod sa mga takdang kautusan. Kaya nai-ensayo at nasasanay rin ang mga anak na disiplinahin ang sarili kung nasasanay na sumusunod sa mga takdang kautusan. So, halimbawa, sa classroom, ang utos ng guro ay nagtatakda kung sino ang gagawa ng kilos
ngayong napakarami ng miyembro ng isang klase. Okay? So, nag-utos ang guro, no? Pag-atakda kung sino ang gagawa ng kilos, ngayong napakarami ng miyembro ng isang klase. Okay, sige. So, ayun yung mga example ng ating tungkuling regulatory, ano. So, meron pa rito, tingnan natin. Yan, ito yung example niya sa kanyang sa halimbawa ng regulatory, no. So, sabi niya, Ronald, pakipatayang mga electric fan bago kayo lumabas ng silid. No? So, nagbigay siya ng, ano binigay niya? Nagbigay ba ito ng pag-control sa kilos ng isang tao? Na-control ba yung pagkilos ni Ronald? Yes or no? Hindi. Oo, hindi. Hindi pa. Pero ang sabi sa kanya kasi, Ronald, pakipatay ang electric fan bago kayo lumabas ng silid. Somehow, yung statement, di ba, kinokontrol yung galaw ni Ronald. Tama ba? Opo, ayun. Opo. Okay. So, kinokontrol. Ibig sabihin, kumokontrol at gumagabay sa kilos at asal ng iba. So, technically, halimbawa yan ng regulatory. No? So, yun nga yung ano ron pansinin nyo, parang pareho yung instrumental at regulatory. May pagkakapareho sila. Parang yung instrumental kasi nakikiusap din, nag-uutos, ano. Pero, ang instrumental kasi, more on tumutugon sa mga pangangailangan. Yung nga sabi ko kanina, di ba, pagkakain, parang, nangyari, Ana, pakiabot mo nga ang ulam, o parang gano'n. Kasi nga, may pangangailangan ka na may iabot sa yung ulam dahil gutom ka na. So, sa instrumental yon, tumutugon sa mga pangangailangan. Pero sa regulatory, kumokontrol at gumagabay sa kilos o asal ng iba. Ito yung halimbawa, pwede ka rin mag-utos. Pero, tiyak, kumokontrol ito ang konteksto ng sentence mo, kumokontrol sa kilos ng iba. O, halimbawa, Ana, yung ngayon, halimbawa sa ating sa ating lesson. Halimbawa, Ana, halimbawa, pakikuha mo at dumating na ang rider na nag-deliver ng order ko sa Shopee. O, kanyari, Ana, pakikuha mo na ang order ko o ang order ni tatay sa rider ng Shopee sa labas o parang gano'n. Inutusan mo si Ana na kunin yung dineliver ng Shopee, no, para sa iyong tatay o para sa inyong tatay. So, hindi mo pangangailangan yon. Pangangailangan yun ng tatay mo. Tama? So, yung ganung example ay example ng regulatory. Okay? So, kailangan class, malinaw ha. Hanggat maaari nga, nagka-take down notes kayo kasi baka kayo ay malito sa, magkaroon tayo ng activity or exam, no? So, kailangan alam natin mabigyan ng pagkakaiba ang dalawang iyan. Okay, so tuloy tayo sa sige, babasahin ko na lang. Sabi niya, sa halimbawang ito, kung hindi mabibigyan ng takdang gagawa ng utos, ang guro ay maraming estudyante ang magpatay ng electric fan na maaaring magindaan sa pagiging magulo ng klase. Sa pagkahabanggan at iba pa, ang utos ay nagtatakda rin ng kung sino ang may pananagutan kung sakali at hindi maisagawa ang pinag-utos. So, nagtukoy siya ng pangalan, si Ronald. Okay, so tuloy tayo sa heuristic. No? Okay, pakibasa nga ito. Sir, kayo marinig. Ayan, okay na? Class, narinig niyo ba ako? Or si Adrian lang ang hindi nakakarinig sa akin? Ayan, Adrian, narinig mo na ako? Apo, sir. Okay, pakibasa ang ikapito, huling numero. Ito ay ginagamit upang makatuklas at mapatotohanan ang mga inuuna upang makamit ang alamang academic o professional. Ito ang naging tungkulin ng wikang ginamit sa mga pananaliksik at imbensyon. Hindi nga ba kapag naggagawa ng panaliksik ay kailangan matugunan ang mga taong na iniyain ka nga
ang mga suliranin sa panaliksik, ang pagsisilbing pundasyon ng isasagawang panaliksik. Bagamat may hinuhang nabubuo, mapatotohanan o mapasusubalian ang anumang inuna sa pamamagitan ng resultang magtatamo ng mananaliksik. Yan, maraming salamat, Adrian, sa mahusay na pagbabasa. Okay, so heuristic, no? So medyo kakaiba yung yung kanyang pangalan, heuristic, ano. So ginagamit upang makatuklas at mapatotohanan ang mga hinuha o ang mga inaaral upang makamit ang kaalamang academic o professional. So class sa heuristic, para mas madaling maunawaan ng lahat, no? Ito ay patungkol sa paghahanap ng impormasyon o ng datos. So dito, isa sa mga pwedeng katangian yan, class, ay nagtatanong or nag-i-interview. Okay? So yun yung halimbawa ng heuristic. Nagtatanong o nagtatanong siya, no, sa kanyang pakikipanayam, at eventually yun nga, yung pakikipanayam at parang nasa form ng interview, pakikipag-usap, no. Okay. Ang tanong, magkapareho ba ang heuristic at informative, no? Magkaiba. Kasi ang heuristic nagtatanong siya eh. Ang informative hindi nagtatanong. Ang informative ay nagbibigay, nag-uulat, nagtuturo. Ang informative ay nagbibigay ng impormasyon, nagbibigay ng datos, no? Pero ang heuristic ay naghahanap ng impormasyon, nagtatanong at nakikipanayam. So malinaw ang kaibahan, ano? Sige. Okay, sabi niya, ito ang naging tungkulin ng wikang ginamit sa mga pananaliksik at inbensyon, no? So research and inventions. Hindi nga ba kapag gagawa ng pananaliksik ay kailangan matugunan ng mga tanong na inihain? So, di ba nga sa pananaliksik, bago ka naman magsimula, nagkakaroon ng pagbibigay ng mga questions to be answered, no? Mga hypothesis, di ba? Yung mga pagtatansya mo kung ano yung magiging resulta ng isang research, no? Ng isang eksperimento, halimbawa, no? So, basically, yung tanong na yon na yung inihain sa loob ng iyong pananaliksik ay halimbawa ng heuristic. Sabi niya, ika nga, ang mga suliranin sa pananaliksik ang nagsisilbing pundasyon, no, ng sinasagawang pananaliksik. No? Okay? Siyempre, wala namang mangyayaring pag-usad sa pananaliksik kung walang suliranin. At walang mangyayaring suliranin kapag hindi ka nagtanong. Nagkakaroon lamang ng mahusay na pananaliksik, no, kapag matagumpay na nasagot ang mga tanong nakuha natin, no? Kumbaga parang lahat naman ng mga pag-aaral, lahat naman ng mga researches sa buong mundo ay nagsimula yan sa pagtatanong, no? At yung pagtatanong na yun, ang tawag nga doon ay heuristic, no? So sabi niya, ayan, ang mga suliranin sa pananaliksik ang nagsisilbing pundasyon ng mga isasagawang pananaliksik. Bagamat may hinuhang nabubuo, mapatotohanan o mapasusubalian ang anumang hinuha sa pamamagitan ng resultang matatamo ng mananaliksik. So basically, hinihintay natin lagi siyempre sa katapusan ng ating pananaliksik ang sabik tayong malaman kung ano yung naging sagot sa ating mga katanungan. So kung naging matagumpay ang sagot, no, naging matagumpay ang resulta ng katanungan natin dun sa sinagawang pananaliksik, that's the time na masasabi natin na ito ay naging matagumpay. Ito ay naging successful, no? Okay? Sige, so yun yung sinasabi nating halimbawa or definition ng tinatawag nating heuristic, no? Okay? Sige, class. So, mayroon pa akong gustong ipakita sa inyo na ito talagang mas comprehensive na ginawa ko, no, bilang bahagi ng pag-aaral natin sa konsepto ng mga gamit at tungkulin ng wika, no? Yan. Siguro ito, pwede nyo itong, meron ba kayong screenshot? O kaya pwede nyo itong picturean? Meron ba kayong camera dyan na extra? So baka gusto nyong picturean, pwede rin naman. Or pinakamainam ay yung screenshot siguro. Ay, nakikita ba lahat? Hindi.
Teka lang. Pakihan ko tong ano. Ayan. Kaya class, nakikita na? Malinaw na nakikita o hindi? Kikita na po. Okay na po. Okay na, ayan. Sige, so balikan ko lang lahat, ano. Ayan, so pwede nyo i-screenshot nga yan. Saglit lang. Okay. Ayan. So, tungkulin ng wika, so interactional, instrumental, regulatory, personal, imahinatibo, at heuristic. So, sa interactional, yung mga katangian niya, syempre uli, bilang bahagi ng ating pagbabalik muli sa mga topic na ating tinalakay. So, nakapagpapanatili, nakapagpapatatag ng relasyong sosyal. So, ano yan? Sa pagsapasalita, formularyong panlipunan, yun yung typical na pakikipag-usap natin. Pangungumusta, no? Kaya pag interactional ay more on yung mga salita na ginagamit natin sa ating basic conversation. So sa pasalita, sa pasulat class, yung mga friendly letters, liham pang kaibigan. No? Okay? Yan. Sige. So yun yung mga, ito yung halimbawa, pasalita at pasulat. Pangalawa, instrumental ito. Tumutugon sa mga pangangailangan. So kanina napaliwanag ko na rin naman. So ang halimbawa niya class sa pasalita ay pakikiusap, no? At isa pang pag-uutos. Okay? And then, ang halimbawa niya sa pasulat class, yung liham, pangangalakal. So, sa English, ang tawag dyan ay business letters. No? Okay? Sige, pangatlo, regulatory. Ito yung parang nakakalito nga, instrumental regulatory. Pero sa regulatory, ay kumokontrol sa gabay at kilos o asal ng iba. So, pagbibigay ng direksyon. May taong naliligaw sa kalsada, tinuruan mo, binigyan mo ng direksyon. Halimbawa ng regulatory yun, no? O kaya, may tao nagtatanong sa iyo, class, kung paano mag-apply ng driver's license sa LTO. So, tinatanong ng pinsan mo sa iyo, no? Bianca, paano ba mag-apply ng lisensya sa LTO? O, sasagutin ni Bianca yun, magbibigay siya ng direksyon, magbibigay siya ng panuto, no? So, ganun yung regulatory. Ano pa, paalala at babala, no? So, halimbawa nga, yung mga traffic signs, di ba? Yung dead end. O kaya, no, U-turn, no? Kaya nga kapag sa traffic sign, hindi mo talaga sinunod yung mga traffic signs, di ba? Ano nangyayari usually? Aksidente, no? So, kaya regulated yung mga traffic signs. Sige, so, ang halimbawa niyang klase sa pasulat, yung mga panuto o mga directions natin pag tayo ay may exam. No? Pang-apat, personal, nakapagpapahayag ng sariling damdamin. So, dahil nga, obviously, from the word itself, personal, more on sariling pakiramdam, sariling emosyon, sariling damdamin, sariling suhestyon, sariling opinion. Okay? So, yun yung katangian ng personal. Sa pasalita class, meron siyang dalawa. Yung formal at di formal na talakayan. Okay? Tapos, ang example niya class, pasulat ay liham sa patnugot. Ano ibig sabihin ng liham sa patnugot? Sa English? Anyone? Okay, ano ibig sabihin ng liham sa patnugot? Pwede diyang class yung letter to the editor. Alam niyo yun. Kapag halimbawa, nagbabasa pa kayo ng mga, siguro diaryo hindi na masyado, pero kung sa Facebook, meron pa rin naman tayong mga digitized newspapers, no? So may mga chances na makakakita kayo ng mga gano'n. Sa Tagalog ay liham sa patnugot, or sa English ay letter to the editor. So yung personal na opinion mo sa isang issue at gusto mong bigyan ng liham, bigyan ng sulat ang editor ng isang tao na nagsulat patungkol sa issue na yun. No? So dito, formal o di formal na talakayan ng umiikot, no, sa pasalitang aspeto. Panglima, imahinatibo. Sinabi ko na kanina yung halimbawa, nakapagpapahayag na imahinasyon. Nagkasalaysay, naglalarawan, no? So, yan ay lumalabas sa mga akdang pampanitikan. So, heuristic, sinabi ko na kanina, mga pagtatanong, pag-interview, no? Ang halimbawa niya namang class sa pasulat na halimbawa ay survey at pananaliksik, no? Okay? At syempre huli, informative. Nagbibigay ng impormasyon.
nag-uulat, nagbibigay ng impormasyon, nagtuturo ng impormasyon. No? Yan. So, ang halimbawa niya naman class sa pasulat na aspeto ay ang term paper. No? Pag sinabi natin pamanahong papel, yan ay term paper. Okay? Nakuha natin. Okay, class? Sige. Opo. Okay. Ngayon, class, meron tayong ipa-flash ko lang ito, pero siguro ang gusto ko na lang mangyari ay i-screenshot ninyo, no? Para inyong makita, para inyong ma-examine. Magkakaroon tayo ng activity. No? Tutukuyin nyo, class, kung ito ay, syempre kung ito ay interactional, kung ito ay touristic, no? So ito, papakita ko. Okay. Saglit lang class, medyo nag-loading yata. Nakita na? Pakikita? Ayan. Medyo nag-loading, ayan. Nakikita class ng malaki. Palalakihin ko ng kaunti. Ayan, malinaw. Ayan. So, ganitong gagawin natin. So, since medyo time na, ang gagawin natin ay i-screenshot ninyo or picturean. Kaya ba? Kaya class? Kaya po. Ayan. Sige. So, palakihin ko pa o tama na yung laki niyan? Kaya pinalaki ko ng kaunti. Yan. So, sige yan. 1 to 10 muna. May karugtong pa yan. Screenshot ninyo or picturean ng cellphone kung kaya. Okay na, class? Okay na, sir. Bababa ko na, no? Sige. So, punta tayo sa 11. Ayan. Sige yan. Yan muna. 11. 11 to 16 or 11. Summative ba, sir? Hindi to summative test. Ito ay activity lamang. At sasabihin ko mamaya kung Kailan po ito. klase? Mamaya, Patricia. Meron pa tayong next number. Ibaba ko na uli, 17 to 20. So, basically, hanggang number 20 lang yan, Yan. So, paki-screenshot ulit. Ayan. Okay, so, tapos na? Tapos na ba? Okay na, class? Okay, sige. Wait lang po, sir. Ay, naku, na-stuck ko na. Wait lang po. Isa pa uli. Saglit. Opo. Mahirap kasi. Oo, mahirap ba dyan, Cristel? Andiyan ka ba sa rancho ninyo? Parang Hindi po, sir. yaman nila, Cristel, no? Ang background nila, rancho nila. Sabi, yaman. Oo. Saglit lang, shinare ko ulit. Pinasend ko ulit. Pakihintay. No? Sana all hinihintay. Ayan. Okay na ba? O ililipat ko sa number 1 to 10? Sabihin niyo sa akin. Okay na? Yung number 19 class, ano yan nakaganto yun, magkasama yan, So, sa 19 na yan. Alam nyo ba na ang kahulugan ng salitang laser ay yan? Okay, so ganyan yan. Okay na? Sige, so kung wala ng tanong, pwede na kayong humayo at mas mag-aral pa ng mabuti. So, pwede na. Have a nice weekend. Thank you po, sir. Okay, bye-bye.